Good morning po sa inyong lahat. So napakagandang umaga po sa inyo sa Pilipinas at ito sa patuloy po natin ng pag-aaral at pakikinig actually ng salita ng Diyos na andito po tayo sa chapter 3 ng mga gawa. So puntahan nyo po ang inyong mga Bible at kunin nyo at puntahan ninyo ang chapter 3. Ito po ay patungkol sa pinagaling ang isang lumpo. Bago po ang lahat na tayo po ay humingi muli ng patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya manalangin po tayo sumandali. Hallelujah. Dakilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa oras na ito na kami ay patuloy niyong tinuturuan, pinapaalalahanan ng iyong banal na Espiritu. Hinahayag niyo po sa amin ang mga ginawa mo noong una at pinaunawa niyo ron po sa amin na ang salita mong ito ay hindi nagbabago. Ito mula sa simula, kasalukuyan hanggang wakas ay mananatili ang salitang ito may kapangyarihan sa mga taong naniniwala at nanampalataya sa iyo. Kaya hinihiling po namin, O Diyos, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na turuan mo po ang bawat sa amin upang lubos naming maunawaan ang salita mong ito at magawa namin na masunod ang kalooban mo upang ikaw ay mabigyan namin ng karangalan. Kaya pinupuri ka namin sa salitang ito, Lord. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. So chapter 3 ng gawa. So makikita po natin last time nung sa chapter 2, doon ipinahayag ng Panginoong Hesus mula sa chapter 1 hanggang chapter 2 kung paano niya ito po pinagbilinan ang mga apostol, kung ano ang kanilang mga dapat gawin. At dito nga po matapos na bumaba ang banal na Espiritu ng Diyos sa mga apostol, ito po nagsimula ang misyon ng mga apostol na ito. At dito sa chapter 3, pakinggan po natin ang verse 1. Sabi dito, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan at napapasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tiningnan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang meron ako ay siya kong ibibigay sa iyo." Kung makikita po natin sa chapter 2, mula sa chapter 1, di ba, binilinan sila itong mga apostol na wag aalis ng Jerusalem hanggat hindi bumababa sa kanila ang banal na Espiritu. At ito po ang nangyari dito sa chapter 2 na kung saan bumaba ang Espiritu ng Diyos nung sila'y nagkakatipon sa panahon ng Pentecostes. At doon itong isang parang dilang apoy na ito ay bumaba sa mga apostol at sa mga taong naandoon. At malinaw po dito, ito ang sinabi ni Pedro, yung tinanggap niya ang siyang ibibigay niya dito sa lumpo. Ano po? Sabi ni Pedro, "Wala akong pilak." Sabi niya po dito, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ang siya kong ibibigay sa iyo." So yun pong tinanggap ni Pedro na kapangyarihan nagmumula sa Espiritu ng Diyos, ang siyang ipinagkaloob niya po dito sa isang lumpo. Kaya sabi niya po dito, "Sa pangalan ni Jesucristong Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Kung makikita po natin ang ginagawa ng Panginoong Diyos dito po sa mga pinapagaling
Kadalasan makita natin ang kanilang mga kapansanan ay mula pa sila nung isilang. Kung makita po natin yung bulag, ipinanganak siyang bulag, at yung pipi, pinanganak na pipi, at ito naman, ipinanganak siyang lumpo. Natuklasan po natin sa pag-aaral, na pinaunawa sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos, itong mga ito nangyari sa kanila, itong mga sakit karamdaman, upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa mga ito. Dahil ang ipinanganak na lumpo ay talagang lumpo. Makita natin dito, pero ito ay nakatanggap ng kagalingan sa pamamagitan ng kapangyarihan. At ang ginamit po dito ay ang buhay ni Pedro. Kaya ang sinabi niya dito, wala akong ginto at pila, kasi ito pong lumpo na ito, makikita natin, lagi siyang kinakarga at dinadala doon sa pintuan ng templo, at doon siya nanmamalimos. Kaya nung sinabi ni Pedro at ni Juan, nung pumasok sila doon, na naandun itong lumpong ito, sabi nila, tumingin ka sa akin. Kaya nung akala nitong lumpo na ito, siya ay bibigyan ng limos. Pero napakalinaw sabi dito nila Pablo, wala silang ginto o pilak, pero bibigyan siya ng kanilang, sabi dito, mayroon akong ibibigay sa iyo. Yung sabi niya dito, sa pangalan ni Jesucristo tumayo ka at lumakad. At yun po ang nangyari, at nagdulot ng kagalakan ito sa isang lumpo. At nakita po natin dito, sabi dito, itong pulubing itong ay sabi dito, naglakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpuri sa Diyos. At nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo na namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Sabi po dito, nagtaka sila, of course. Kasi imagine nyo po yun, matagal nilang natuklasan na itong lumpong ito ay naandun sa pinto at namamalimusin. Suddenly, makikita na itong lumulukso at lumalakad. Doon po yun pinatunayan ng Panginoon na walang mahirap sa kanya. Na nangyari ang mga bagay na ito kung ito'y pinanganak na lumpo, upang ipakita sa pamamagitan ng kanyang buhay ang kapangyarihan ng Diyos at luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Amen? Ngayon dito tayo ngayon sa sunod, verse 11. Nangaral si Pedro sa portiko ni Solomon. Habang nakahawak kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo na palakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Kasi namangha po itong mga Hudyong ito, mga Israelites na ito. Kaya sabi dito ni Pedro, bakit kayo namangha? Ba't nyo kami tinititigan? Hindi ito nangyari dahil sa aming kalakasan at kapangyarihan at kabanalan. Kaya sabi dito, bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo na palakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong si Abraham, si Isaac at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Kasi kung maalala po natin nung nakaraan, sinasabi na po ni Pilato dito sa mga tao na walang kasalanan ang Panginoong Hesus at nais na itong palayain. Subalit pinagsisigawan ng mga taong ito na patayin at patayin ang Panginoong Hesus at mas palayain si Barabas na isang makasalanan. Kaya nung natuklasan ito nitong mga Israelita, itong mga Hudyo na nagkaroon ng kagalingan itong pilay, itong lumpo na ito, nagtaka itong mga Israelita.
kila Pedro at kay Juan sa nangyari. Kaya sinabi dito nila Pedro, bakit kayo nakatingin sa amin? Akala nyo ba na kami ang nagpagaling nito? Si Jesus na inyong ipinapako sa krus ang nagpagaling at kumilos sa taong pilay na ito, sa lumpo. Kaya sabi dito, sabi po dito ni Pedro, niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at initinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya niyang palayain siya. Kay ulit-ulit sinabi ito ni Pilato, wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito na husgahan ng kamatayan. Pero dahil itong mga punong pari at mga pinuno ng Hudyo na ito po, umiiral sa kanila ang inggit sa Panginoong Hesus, idinidiin nila ng patayin, ipako sa krus. At yun ang naging katuparan ng sinabi nga na ihula o na ipropesiya sa Panginoong Hesus na ang Kristo ay dadanas ng paghihirap at ipapapatay. Kaya nga po ganun ang nangyari, Sabi dito 15, pinatay ninyo ang pinagmula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. Naalala po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus nang siya'y malapit ng ipako sa krus, kusa niya itong binibigay ang buhay, dahil sa kanya nagmumula ang buhay, siya ang bumabawi nito, walang kuha nito. Kung siya ay namatay, kusa niya itong ibinigay ang kanyang buhay at binawi niya ito dahil sa kanya nagmumula ang buhay. Kaya sabi po dito, pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo ang nagpagaling sa lalaking ito. Amen? Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. So ito po pinaunawa sa atin, there's a power in the name of Jesus Christ, na sino mang nananalig dito ng buong puso, talagang kalakasan ng nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos. At ito po ang nakikita natin mula sa kasaysayan, mula nang maglingkod ang mga apostol, nakakagawa sila ng mga himala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakita. Mga kapatid, kung hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa, gayon din ng inyong mga pinuno, sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. So yun na nga po pinauna sa atin sa ating pag-aaral, na ang pasimula, sinabi na ng Diyos ang mga mangyayari hanggang sa huling kahuli-hulihang panahon. Nagaganap ang propesiya, at maging pong dito sa Panginoong Hesus, nabanggit na ito ng mga propeta na ang Kristo ay magdaranas na kailangang magdusa at mamatay, subalit sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli. Kaya nire-remind ito sa mga Israelita po, pinapaalala dito sa mga Hudyo na ito ang inyong pinapatay, ito ang inyong ang ipinapako sa krus, siya ang nagpagaling dito sa lumpo na ito. Kaya nga sinabi dito sa 19, pinaalalahanan pa rin, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Dito po, matapos ang ginawa nila sa Panginoong Hesus na nagpagpapako sa krus, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na magsisi. Pinaabot ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Pedro na pinaunawa sa kanila, tingnan nyo, nakita nyong lumakad ang pilay, nakita nyo itong lumpong, itong patalon-talon, hindi ito sa aming kapangyarihan, kundi ito sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesukristo na aming pinapangaral. Kaya pinakita dito, siya yung inyong ipinapatay, siya yung inyong ipinapako sa krus na walang kasalanan. Kaya dito sinabi niya, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan, at nang sa gayon
ngayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. So binibigyan sila ng chance. Ano po, ganun ang ating Diyos. Nagbibigay siya ng pagkakataon na manumbalik ang tao sa Diyos at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ano po? Kaya sabi dito sa 20, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpanibagong lakas mula sa Panginoon kung sila po ay nakapagsisi at tumalikod sa kasalanan. 21, siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa nung una. At ito po ngayon na tinutukoy dito sa pahayag na magaganap ang lahat, di ba? Mawawasak ang langit at lupa, makikita maglalaho, papalitan ito ng panibago. Kaya yun ang tinuturo sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung pakikipag-isa natin kay Kristo, ang pagbabago ng ating puso at isipan sa pagiging bagong nilalang. Dahil yun po talagang doon, alam natin na talagang babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay at walang makakapasok sa karaan ng Diyos na may kasalanan. Kaya tinuturuan tayo ditong magsisi kayo, talikuran nyo ang inyong mga kasalanan at sumunod tayo sa utos ng Diyos. 22, sapagkat sinabi ni Moses mula pa noong una, sapagkat sinabi ni Moses mula sa inyo, ano po? Ulitin ko, verse 22. Sapagkat sinabi ni Moses mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Tinuturuan lamang dito ni Pedro, maniwala sila sa sinasabi ng mga propeta, dahil maging itong sa book of Isaiah sa 44, sinabi doon ni Yahweh na ang kanyang mga lingkod ay magsasalita ng patunay at bawat kanilang sasabihin ay magkakatotoo. Ito po yung pinapaunawa dito ni Pedro sa kanila, na yung sinabi ni Moses, sapagkat sinabi ni Moses, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Ibig sabihin katulad nitong ni Pedro, na nagpapahayag ng mga darating at mga salita ng Diyos. Sabi pa dito, sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Same thing nang sinabi na propeta Isaiah. Sinabi ni Yahweh sa propeta Isaiah, nabanggit po ito sa nung isang araw. Ang sino mang hindi sumusunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang lahat ng mga propeta kasama si Samuel at mga tagasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. So nakapropesiya po yung nihirap ng Panginoong Hesus, ang pagpapako sa krus at ang muling pagkabuhay. Nabanggit na po yun. At sinabi nga po ito sa atin dito na talagang ang lahat ng mga kaganapan mula sa pasimula hanggang sa kasalukuyan hanggang wakas ay tapos na sa Panginoon. Pinapahayag na maging ang darating na panahon na isa-isay na atin ito sa Matthew. Darating ang panahon bago bumalik ang Panginoong Hesus. Ano ang mangyayari dito sa mundo? Magpapakasama ang masama, lalong magra-rise up ang mga kasamaan, 'di ba? Na andoon at marami ang mga manlalamig, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. At pero bago dumating ang Panginoon, ikakalat ang banal na salita sa apat na sulok ng sanlibutan upang ang lahat ay makarinig patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo sa kadadating ang wakas. At ito po ang nakita natin, kalat na kalat ang Biblia sa apat na sulok ng mundo. Maraming kumakalat ng Biblia upang ang tao ay maabot. Bago bumalik ang Panginoong Hesus, marinig ito ng tao at sila'y makapagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen? Kaya sabi dito, pinahayag ito. 25, ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, sa atin, at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ang ng inyong mga ninuno. Ito po kasi, alam natin na pinangakuan ng Diyos ang mga Israelite, mga Hudyo, sila ang mga bayang pinili
na makaunawa ng patungkol sa kautusan. Pero sila po ang nag-reject sa Panginoong Hesus at sila pa ang nagpapako sa Panginoong Hesus. Kaya sinabi dito, pagsisihan nyo ang inyong ginawa. At sabi dito, ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ang inang inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. Mga lahi ni Abraham, mga Israelites po, ayan, pinangakuan. Kaya matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Kaya right after na mabuhay nga ang Panginoong Hesus, ito pong mga apostol na ito, unang Panginoong Hesus nangaral pero nireject nila. Pero pinatunayan ng Diyos na binuhay siyang muli. At itong mga apostol ang nagpapatotoo at nakita nila ito sa kanilang mata na nabuhay muli ang Panginoon at ang kapangyarihang kanilang natuklasan sa pamamagitan ng pagpagaling dito sa lumpong ito. Sinabi ni Pedro na huwag kayong magtaka, bakit kayo ako tinititigan ng ganyan? Ang kapangyarihan na ginawang iyon ay hindi sa kanyang kapangyarihan nagmumula, hindi kay Pedro, hindi sa kanyang kabanalan, kundi iyo'y nagmumula sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita at ito'y pinapaunawa sa ating lahat na talagang ang Diyos, alam natin na ang Diyos ay mabuti, maging dito sa mga Israelitang ito na grupo ng mga Hudyo na ayaw maniwala sa Panginoong Hesus, inabot muli, pakabuhay matapos nilang ipinapako ang Panginoong Hesus. Ito, inabot silang muli ng salita ng Diyos. Pagsisihan nyo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Pagsisihan nyo ang iyong mga ginawa. Dahil kasama sila sa mga pangako na pinangakuan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pero dito po, tinuruan tayo ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay may binigyan tayo ng kalayaan, piliin nyo kung ano yung gustong piliin, pero tinuturoan tayo, piliin yung sumunod sa Diyos. Malayang piliin ng tao ang apoy at tubig, pero sa ganun pa man, tinuruan tayo, mas piliin nating sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil ayaw ng Diyos ang sino man ay mapahamak. Kaya tinuturoan tayong sumunod sa kanyang mga salita. Amen? So ayan po ang ating nabasa ngayon sa chapter 3, and continuous po tayong magbasa. Unawain natin ninyo, lating lahat, ang ating mga binabasa, dahil lalong ipinapamala sa atin ng Diyos ang pagtuturo sa ating sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung paano tayo masumunod at manampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Purihin po ang Diyos, purihin ang Ama. Let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Ama sa langit, maraming salamat for the short message ng chapter 3. Subalit pinakita niyo po dito ang kapangyarihan na tinutupad niyo po ang iyong mga pangako sa mga apostol na sa pagbaba ng iyong Espiritu, O Diyos, ay tatanggap ito ng kapangyarihan, at maging sa amin mga nananampalataya, same thing, na tinanggap namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya salamat po, Ama, pinupuri ka namin sa kasaysayan ito'y kamangha mong ginawa sa isang lumpo. Salamat po, O Diyos, sa patuloy niyong pag-abot sa amin, maging sa kapanahunan na inaabot mo ang lahat upang ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya Amang Banal sa langit, pinupuri ka namin sa iyong banal na Espiritu. Pinasasalamatan namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless everyone. Hanggang sa Sunday muli, magbasa. Tingnan ninyo po ang inyong mga Bible everyday, continuous old and new. God bless everybody. God bless us all. Bye-bye po. Panalangin nyo rin ako lagi dito. God bless. Bye.